Ano nga ba ang dapat yung malaman tungkol sa GCash Send Money Protect? Tara, alamin natin. So, isang beses naalala nyo pa ba na nag-viral yung ganitong post tungkol sa GCash? Take note halos lahat ng nagka-cash in ay hindi na tumatanggap ng may ganitong logo na letter P. Kasi ang sinasabi nila na kapag may nag-send daw sa inyo ng money na mayroong protect, ay pwede pa rin nila ito ma-refund ng full. Loob lamang daw ng 30 days. So, aalamin natin kung totoo nga ba iyon. So, ano nga ba itong GCash Protect? So, ayon sa GCash, ang Send Money Protect daw ay personal cyber insurance na kung saan ang sinisecure niya ay yung GCash Express Send Money. So, ang insurance partner dito ay ang Insurance Company of North America or yung Chubb Company. I think na sila rin yung nasa G-Insured. At take note kaya nila secure yung pera ninyo na hanggang 15,000. Kaya ayos na rin yun kasi sa halagang 30 pesos, malaki na yung sakop niya. So, ito lang yung cover ng Send Money Protect. Dapat ikaw ay victim ng social engineering, account takeover fraud, at online shopping fraud. So, dito muna tayo sa social engineering. So, ano nga ba ito? Ito yung mga example na ginagawa ng mga scammer na social engineering. Kunwari, magte-text, mamadaliin kayo. Kunwari, uy, pa-send naman ng GCash, mamadaliin niya kayo. Naman kaya may ma-receive kayo na text na dinner kayo, kahit na wala naman kayo sinasalihan. Ako madalas nakakatanggap na ganyan. Kaya ang ginagawa ko is ino-open ko yung section ng spam and block para dun siya pumasok. Pang example is yung nagpapanggap sila. So, ganito kasi nangyari sa akin, i-share ko lang din sa inyo. Yung brother-in-law ko, bumili ng shared account sa Netflix. Usong-uso to sa Facebook guys Sa Facebook na to kinuha. Yun nga sa di malamang dahilan is na-open niya yung Facebook account ng brother-in-law ko. Tapos, nag-chat kung kani-kanino gamit yung Facebook account niya na nanghihingi ng pera. Isa nga ako sa na-chat. Dahil nga magkalayo kami, chinat niya ako. Dahil nga may tiwala ako sa kanya, ay nakapag-send ako ng 1K yata o 1,2. Tapos, huli ko na nalaman na nahack pala yung FB niya. Kung kailan nakapag-send na ako. Actually, ang dami naming naging biktima nun. Ka 3K, 4K din yata siya. Ni-report ko yung sa GCash pero wala ring magawa kasi nga, kung nag-send ako ng may protect, siguro nakuha ko rin yun. So, next naman is itong account takeover fraud. So, ito ibig sabihin, napasok niya talaga mismo yung GCash account nyo. Siya mismo yung gumawa ng transaction para mabawasan yung pera nyo. Kaya wag na wag kayo mag-share ng OTP kahit kanino man. Lalo na yung mga information tungkol sa inyo, wag na wag nyo ibibigay kahit kanino. Minsan nakukuha din nila information kapag may pinipindot kayong email na may link. Sabihin nila, i-click nyo yung link, i-click nyo yung link. Kahit sa mga text messages, wag na wag kayong mag-click ng link. Kasi pag click nyo yun, is makukuha na lahat ng information sa inyong cellphone. So lastly ay online shopping scams. Yan kapag mag-online shopping kayo, is ingat-ingat din. Lalo na kung sa Facebook kayo bumibili, mga online shop sa Facebook. Hindi ko naman sinasabi lahat sila scams. Pero kasi ang Facebook kasi ay hindi siya katulad ni Lazada at Shopee. Talaga lahat ng shops doon or lahat ng seller is kompleto dapat ng requirements. Kaya kung magiging victim kayo ng online scams, tapos meron kayong GCash Protect, ay makukuha nyo pa rin siya. Kung may experience kayo, alin man dun sa tatlo, at nag-send money kayo na may protect, ay pwedeng nyo ulit maklaim yung nawala sa inyo. Dahil nga insured yung transaction ninyo. Kaya wag kayong mag-alala, hindi covered ang Send Money Protect ni GCash. Unang-una na nga riyan ay money sent to the wrong account. Ito yung isang maling description para sa Send Money Protect. Dahil nga mismo ako, akala ko kapag nagkamali ka ng number or ng pagsisend or ng transaction, basta meron kang Send Money Protect is mababawi mo yun, which is mali pala. Next naman, lahat ng related sa cryptocurrency, concert tickets, travel tickets, jewelry, watches, precious metals or gemstones, antiques and collectible items ay hindi rin nila sakop. Hindi rin sakop ang mga claim relating sa loss of employment, accident, sickness, or injury. Di rin niya sakop ang mga GCash Express Send Money na transfer nyong papunta sa mga business-related na account. Magandang example nito is yung Maya Business. Lastly naman, ay hindi niya rin sakop ang mga any incident prior to the starting date tsaka sa ending date. Kasi nga, ang GCash Send Money Protect ay hindi naman accident-related insurance. So, paano nga ba kayo magiging eligible dito sa paggamit ng Send Money Protect?
Basta kayo ay 18 years old and above, Filipino citizen or foreigner, legal na naninirahan dito sa Pilipinas. Lastly, fully verified na GCash account. Tandaan ninyo, ang Send Money Protect ay one-time payment lang. Meaning, 30 pesos na babayaran nyo ay good na yon for 1 month. Tandaan nyo rin na hindi auto money refund ang Send Money Protect. Meron pa kayong mga need ipasa, mga documents ito sa GCash. Sa part 3 ko na lang yun ipapaliwanag. Lastly, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi siya para sa maling transaction. Kahit naka-Send Money Protect kayo, kapag nagkamali kayo ng pagsisedan, ay walang magagawa ang GCash doon at hindi nyo yung mababawi. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Kaya thank you for watching. Yun lang.